Okay. Sige po, sige po. Ikaw? Yung sa ano po kasi ng anak ko, yung case po kasi ng anak ko. Nakailang balik na po kasi kami dito. Tapos yun po, ang bigla pong Settled na lahat? Opo, bayad na po. Naka-impound? Hindi po. Bali, kinuha po nila yung plaka. Tapos yung lisensya po ng anak ko, kinuha din po nila. Pero nabayaran na po namin nung September 25, tapos pinabalik kami after 1 month. So ngayon po, akala po namin marirelease na po siya. Sinong nagsabi sa inyong balik kayo after 1 Meron month? pong parang nakalagay doon na note. Saan nasa Respondents. So ang naka-hold ay lisensya at plaka. Opo. Kasi unregistered po. Kasi po pinagawa po namin. Pero naka-registered na. Opo. Kasi yun po yung gusto nila. So binayaran po namin. So in other words, settled na lahat. Opo. Kaso nung bumalik po kami dito, for releasing na po talaga, ayan po. Pag-akit po namin sa 3rd floor, yung warrant, ang sabi po sa amin, ay kailangan yung humingi ng mga deed of sale nung unang owner. Kasi nabili lang po namin second hand po. Kaya nagulat kami, bakit may bigla pong ganun? Since okay na po yung papel namin, ilang balik na po kami, ba't inabot po kami nung sabi nila may bagong policy daw po. Releasing na nga po yun. Akit nga tayo. Sakop mo ba yun, partner? Law enforcement yun dito sa... Law enforcement, let's go. Salamat. Doon na kami sa law enforcement. Thank you. Thank you. Brother, yung problema mo hindi pa tayo tapos. Oh, thank you. Attorney, salamat. Sige po. Thank you. Mag-uusap pa tayo. Halika, Mrs. Sige, yung ano ko. Sino kausap mo? Brother. Good afternoon. Brother, ikaw ang kausap nito? Nahuli daw ang anak niya. Confiscated yung plate number and license. Yes, sir. Settled na. Anong dahilan? Bakit hindi ma-release? Ang policy po kasi namin, sir, is nakaano po sa pati niya po ng papel kanina. Ito po yung regional. Ang nakapangalan po kasi siya, sir, sa Nestle Philippines. O sige. Anong policy? Hinihingan po namin sila deed of sale from Nestle Philippines to Pahingin ng policy, written. ano po sa kanina, sa dito po, sir. Hindi, labas mo. Inuutosan ng po dito. Hindi pwede inutusan. Ilabas nyo. Hindi pwede yung kwento. Okay. Kasi pag kwento, mag-away tayo niyan. O, kung may written policy, okay lang. Sige, sir. Pag wala, tapos pinilit nyo yung gusto ninyo, hindi ako magpipilit. Pero sa ombudsman kayo mag-explain. Pagka kapatid may ini-implement, hindi pwedeng verbal. Yes, sir. Dapat may written order, may policy, may batas. Pag wala, pwede kang kasuhan. Ha? Kaya hinahanap ko Nakailang balik ka na, Mrs.? Panglima na po. Actually, yung anak ko po lagi, inuutosan po na ma-absent sa school. Estudyante anak mo? Opo. Ngayon, kada balik, walang nangyayari. Nag-i-affect kami dito, sir. Boss, good afternoon. Oo. Nandito ako, boss, sa staff mo. Meron ditong dumulog sa akin. Yung kotse na ginagamit. Mas maganda. Sige, please. Sige. Okay, hintayin kita. Thank you, thank you. Okay. Si Director. Punta na dito. Conference po. Ito, sir. Sige. Upo kayo. Nako, napagod ka bigla Upo tayo. Nag-open lang kasi kami ng pizza. Sir, kaya medyo yung dedicated line ng mga Now, Director, kaya inabala ko kayo. Yung anak po niya na estudyante, may pinapagamit siya na kotse. Settled na yung... Amenable sila doon sa unregistered. Settled na. Di ba? Ngayon, kinumpis kayong license plate and license. Pero ayaw pang i-release.
Kasi based dun sa documents, originally, Yung original. nasaan? Baka Yung nandun. original po. Eh, alam mo, ang mga company talaga yan ay nagpapa-auction sa Nestle. According to them, nabili yon auction sa Nestle. Apo. Sabihin na natin medyo bulok Nestle? na. Apo. 2,000 pa po yung Ngayon, regardless kung ano man yan, eh sabi ng tao mo, staff, hindi pwedeng ma-release yun unless may mga masubmit na documents. Eh, ang sabi ko, kaya ako tumawag sa'yo, hindi sila makasagot. Kung merong written order, policy, directive, memorandum, respetuhin natin yan. Pero kung wala, eh, with respect sa office mo, gusto ko na i-request ma-release. Unless, kung reported stolen or involved sa crimes, wala na akong magagawa doon. Ay malinis ang record eh. Yes, sir. Ang ano lang natin pagka ang policy kasi natin, sir, under sa nire-require na other documents, kasi pagka hindi naka-register sa nagki-claim, due diligence namin, sir, na Excuse me. hindi... Ikat kita. Yes, sir. Halimbawa, minamanay ako yung sasakyan. Ako si Mr. Busita. Nahuli ako ng enforcer mo. So, ang pananaw ng LTO, ako ang may-ari. Ako ang possessor. At Diba? yes, sir. Yes. Then, nasettle ko ang multa. Wala naman kayong makita sa record kung alarmado ito ba ay may other violations, ito pa ay reported stolen, ito ba ay involved sa crimes. Ano ang legal ground ninyo para hindi nyo i-release sa akin? Meron po ba kayong written policy? On that, parang on the reverse, ano lang, sir. What is the proof na kanya yung sasakyan? Lilinawin ko. Yes, sir. Una, hindi natin dapat kalimutan, public servants tayo. Public service. Ang LTO kaya nandito, public service to regulate vehicles and issue licenses. No. Now, ako po ang nagmamaneho. Nahuli ako ng tao mo. So with that, ang presumption mo, akin yon. Okay. May violations. Sinettle ko. Now, nung masettle ko, if gusto nyo i-prove na ako may-ari, Yes, sir. parang may mali ang sistema ninyo. Why? Wala kayong makikita sa record. Yan ba'y alarmado dahil may other violations? Yan ba'y stolen? Yan ba'y involved sa crimes? Wala kayong makita very clear Parang may mali parang ginigipit ninyo yung katulad ko kung ako yon. Now, kung director, kung meron kayong written policy, siyempre, ikaw as one of the official ng LTO, re-respetuhin kita. Pero kung wala kayong may pakitang written policy, kaibigan kita, pero hindi kita pipilitin. Pero pag hindi mo ni-release, bukas na bukas, bibigyan ko ito ng abogado. Magpapile kami ng case sa ombudsman. Wala kaming iba pwedeng gawin. There are 3 violations, sir, except yung other special laws. So, licensing violations and registration violation. So, yung case na sinabi po ninyo, driving with an unregistered vehicle, sa kanya, masisettle niya, okay na yung license niya. Pagdating sa unregistered vehicle, kung nakapangalan sa kanya, walang issue sa release. Katulad yung sinabi nila, nakuha nila sa Nestle. Ipakita lang nila yung ano ng Nestle na kinuha na Ito po yung benta Hindi, ako bala. naibenta sa kanila yung sasakyan. Pasensya. Hindi ko i-advise yun. Kasi, alam ko may background ka sa law. In this case, kayo yung may pagdududa Kung kayo may pagdududa, i-prove ninyo na tama ang pagdududa ninyo na may problema. But, kung wala kayong ma-prove na may problema, mali kayo. Ay, what about biglang sabi ng Nestle representative, Director Almora, walang problema, eto po. So, with that,
Dahil doon sa inyong pagdududa, naperwisyo na sila. Ang anak niya, 5 times nang nagpabalik-balik. So, alam mo, Director, isa yan sa advocacy ko eh. Ayaw kong napiperwisyo yung katulad nila eh. Nabanggit mo, partner, yung transfer of ownership. Mainit na issue yan eh. Yeah. Di ba may existing... Di ba may lumabas na memo? May memo po kami based doon sa anti-carnapping. Which, No. doon sa anti-carnapping, although motorcycle yung sinabi niya, inano natin na yun pa rin kahit sa MB, it has to be, the ownership must be transferred and the transfer of ownership must be reported to LTO within a specified period of time. Respetuhin kita dyan. Yes, sir. Pero alam mo ba yung pumutok na issue yan? Nag-message ako kay Executive Director, meeting with you and ASEC twice. Unfortunately, busy si ASEC. So, to cut the story short, hindi nag-materialize yung request ko na meeting. Ay nabanggit mo din lang itong transfer of ownership. At tayo naman, magkaibigan, sabihin mo kung mali ako. May problema sa transfer of ownership. Maraming sasakyan, Director. 5 times, 7 times nang nabenta. Hindi pa nasalin. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, hindi ko naman biniblame yung anybody from the LTO. Pag sinuri nating mabuti, Director, yung problema, ang ugat ng problema, LTO. Why? One, alam ko, hindi mo itatanggi yan. Maaring wala ka pa sa LTO noon, pero maraming dekada ang nakalipas. Kahit walang alam, basta may pera, nagkakalisensya. Huwag mo nang aminin, huwag mo nang itanggi, kasi syempre, LTO ka. Pero alam ng taong bayan yan. So with that, na may nagkakalisensya na walang alam, hindi dumaan sa seminar, hindi sila na-inform na pag bumili ka ng sasakyan, o nagbenta ka ng sasakyan, ito ang mga requirements. So, talo na doon yung mga motorista. Now, nandyan na yung problema. Huwag na tayong magsisihan. Alam mo, Director, lumaki ang problema dyan kasi hindi na-address ng LTO. Isa-isahin ko sa'yo. Isa sa mga nagiging experience po ng mga car owners pag pumunta sa LTO, sir, tatransfer ko ng ownership. Makikita ng tao mo, Mr. Busita, expired itong attached photocopy ng ID ng vendor. Hindi tatanggapin. Sabi nung nagtatransfer ng ownership, sir, hindi ko na alam kung saan ko makikita yung vendor na yan. Walang maibigay na advice ang LTO. Ano ang gagawin ko? Isa pa lang yan. Number 2, sir, yung signature ng vendor, parang iba dito sa ID. Bakit po nangyayari yan? Hindi naman lahat ng may sasakyan professional at nag-aral. Pwedeng ang perma mo ngayon ganito, baka next month din mo na ma-recall, Director. So kung basta pumirma ka na lang, then i-require ng LTO, sir, isama mo dito yung vendor. Sir, hindi ko na mahanap yan. Dati kong katrabaho, umuwi na ng Mindanao. Ano pa? Confirmation ng registration. Hindi ko alam, Director, kung alam mo. Pag nag-asikaso ko ng transfer of ownership at ang mother file ay nasa Davao, nandito ako sa Quezon City, sasabihin po ng tao mo, sir, for confirmation pa ito. Hindi nakukuha ng 1 week, 1 month, 2 months. So, hindi naman ako babalik-balik, Director, para sa confirmation. So, sa punto na yung Director, with all due respect, kasi hindi mo naman area of concern to, problema ng LTO yun. Mabagal sa confirmation. Ano pa? Lumabas yung confirmation after 1 month. Balik ako sa LTO, sir, okay na po, may confirmation na po. Sabi ng staff mo, o ito, sir, expired ang XPG clearance mo.
Director, sa maliit na manggagawa, yung 300 pesos HPG clearance o kung magkano amount, hindi ganun kadali. Eksakto eh. Sabi nga, yung mga ordinaryong motorista parang coke eh. Kung hindi eksakto, zero. Oh, banggitin ko lang, nabanggit mo din lang yung transfer of ownership eh. Assume ng balance. Hindi naman nag-lecture ang LTO na pag kayo ay bibili ng sasakyan na hulugan, nag-assume kayo ng balance, hindi nyo marireceive yung original ORCR. Tama po ba? Nasa financial company o financing company. Eksakto. Di halimbawa, Director, in-assume ko yung sasakyan mo. In good faith, nagtutuloy ako ng bayad. Kasi ang arrangement natin, gano'n eh. Natapos ko na yung bayaran. Sa ano, hindi pa napayalam sa financing company. Yes. Tapos, Director, natapos ko na yung bayad. Ay, ordinaryo akong manggagawa, dati kitang katrabaho, hindi na kita malocate. Wala ngayon akong authority na ma-pull out yung original ORCR. So, matatransfer ko ba ang ownership? Wala, hindi. Hindi ko matatransfer. Saka hindi ka ang owner. Yes. Nagbayad ka, pero in the name of yung tao. So, Yes. siya pa rin yung... So, based on document, yung binilhan ko pa rin, yung nag-assume pa rin, yung first owner. So, may problema ako. Hindi na-advise ng LTO sa akin yun, through seminar. Ano pa, Director? Yung binilhan ko, namatay na. Tapos may lacking document. Ibig sabihin, hindi ko na pwedeng i-produce yung may-ari. Ano pa, Director? Hindi ako na-advise ng LTO. Mag-ingat kayo pag bumili ka ng sasakyan. Bakit po? May nabibili. Nakaw. Patong-patong yung ano. Problema. Yeah. Nakaw. Meron pa, Director, na talon sa financing. Hulugan pala yung binili ko sa'yo. Hindi ko alam. Nagbayad ako sa'yo. Akala ko basta may ORCR nakapangalan sa'yo, okay na yun. Yung pala naman, Director, kaya mo binenta sa akin, hindi ka na nakakahulog. Kaya nag-duplicate pa siya ng CR. So may CR pang may binili. So hindi ko matatransfer. Ano pa yon? Hindi ko alam, Director, yung palang nabili ko sa iyo halimbawa, may multa sa LTO na 12,000 pesos. So wala akong pambayad. Paano ko asikasuhin yun? 12,000, eh ang hanap buhay ko, minimum wage. Ano pa? Yung binili ko pala sa iyo, Director, halimbawa, nasa sasakyan, nag-change color ka, hindi ko naman alam. Hindi ganun kadali. Mabigat para sa akin. May kailangan pang certification. Hindi ko alam. Yung palang kotse binili ko sa iyo, kumatok ng makina, nag-change engine ka. Wala yung documents. Hindi ko may tatransfer. Tama po ba? Tapos, patong-patong yung deed of sale na nabili ko, Director. Ang kulang pang documents, yung sa first owner. Matatransfer ko, hindi? Hindi ko matatransfer. Ano pang nangyayaring problema? Punta ako sa LTO District Office, lakarin ko ang transfer. Sir, hindi pwede itong insurance. Kasi sa ibang office ako kumuha ng insurance. Ang gusto ng district officer na iba, kung ano yung insurance diyan sa tabi, doon dapat. Ay ordinaryo akong motorista, car owner, hindi ko may pilit. Sir, hindi nyo ako pwedeng i-require kasi may insurance na ako eh. So, now, hindi ganun kadali na ma-resolve ko yung problema. Ano pa, Director? Tatransfer ko yung ownership, sinalo ko yung sasakyan sa kanya. Pagdating sa PMBIC, Mr. Busita, hindi pa uploaded ang plate number mo. Naku, hindi madali para sa akin yon. Now, ang gusto ko sanang imungkahi sa LTO, kung akong nasa LTO, una, tatanggapin ko, malaki ang aking pagkukulang sa taong bayan. Hindi ko ipapashoulder sa taong bayan, sa mga car owners, yung problema patungkol sa transfer of ownership. So, kung ako nasa LTO, mumungkahi ko, all regional directors, district officers, provide
dedicated lane para sa transfer of ownership. Ang ilalagay sana ninyo sa transfer of ownership, yung marunong. Kailangan yon. Tapos sasabihin ng LTO, sa lahat ng mga car owners na mayroon pa hindi na transfer ang ownership, bibigyan namin kayo ng 1 taon. Asikasuhin na ninyo. Dapat marunong. Ang tanong, Direktor, pag ako maglalakad ng transfer ng ownership, pag evaluate mo, expired ang ID nung first owner, 5 kaming buyers, 5 yung deed of sale ko. Tanong, anong i-advise mo sa akin para ma-resolve? Ang ano naman natin doon po, at the time nung execution, kung hindi natin inano yung nung next na transfer yung halimbawa sa ating dalawa, valid yung license, yung ID ko, at the time, di ba, maano naman yun, na-notarize. So, halimbawa lang, effect yung ano sana sir Ganito, hindi dapat ganito, Director. Ito first owner. Yeah. Benenta dito, benenta dito. Ako ito ngayon. Inaasikaso ko. Yung deed of sale nito, hindi notarized. Yung ID nitong first owner, hindi valid. Okay? Pagpunta ko sa'yo, anong ma-advise mo sa akin? Ay, in good faith, gusto kong sumunod. So, may problema. Dapat pag-usapan ng LTO yon. Ano pa? Yung nabili kong sasakyan, inas yung balance ko. In good faith, gusto kong i-transfer. Anong i-advise ng LTO? So, yung mga tanong na yun, Director, dapat LTO ang sasagot. Hindi pwedeng sabihin sa car owners na bahala kayo sa buhay nyo. Hindi pwede. Kaya kung ako po ang tatanungin, with all due respect, hindi pwedeng magpataw ng multa ang LTO agad-agad. Dahil kung ating titingnang mabuti, malaki ang pagkukulang ng LTO. And with due respect sa iyo at kay Asek Mendoza, kailan lang naman kayo, way back, mga ilang dekada nang nakalipas Kumbaga, ang pinag-uusapan natin, yung problema pangkalahatan. Na yung mga problemang minana hindi naman pwedeng sabihin natin kasalanan nyo yan ay 20 years, 30 years ago na yung problema na yan. Ngayon lang nabuksan. Kaya the best talaga dyan, Director, with respect sa LTO, isaayos muna yung registration na hindi masacrifice ang taong bayan, yung mga car owners. Kumbaga, win-win solution. Wala nang sisihan. Upuan, ayusin. So, lahat naman ng problema, may solution kasi administrative, naman yan issue. Yes. Persistent issue yan. Di ba? Yung mga change of ownership. Oo. Ay, tama naman na pag binili mo yung sasakyan ko, dapat transfer mo. Ang problema lang, Director, matagal ng problema yan. Tapos biglang magpapataw ng multa ang LTO. At alam mo, yan ay hinugot ng LTO sa Republic Act 11235 Yung doble plaka, no? Tama po. Kaya lang nakita ng LTO, teka, hindi pala nga pwede yan, malaking problema. Kaya sinuspend ninyo ang memo. Pero siyempre, hindi nyo pwedeng sabing totally suspended yan. Ang memo ninyo, kung hindi ako nagkakamali, may directive kayo sa lahat ng regional directors and chief of offices, district officers to submit recommendation para ma-resolve to. Siguro kung opinion ko lang, unsolicited advice, magbigay ang lahat ng LTO offices ng dedicated lane para sa transfer ng ownership. Kumbaga sa gera, ceasefire muna. Pero dapat ma-address yung mga problema katulad nung hindi na ma-locate yung may-ari. Alam ko ang solusyon doon napakasimple, ang dali. Ayaw ko lang na parang pinangungunahan ko ang LTO. Lahat mako-cover ng isang solusyon lang yan. Hintayin ko lang, titingnan ko kung anong plano nyo. Marami na akong na-meet na car owners, even riders.
gustong mag-asikaso. Pero may problema, even LTO, hindi ma-address kung anong gagawin. Pero napapag-usapan lang yan. Hindi naman ibig sabihin, naninisi tayo eh. No, pare-pareho naman tayong Pilipino. Tsaka, sino ba naman isisisihin natin? Wala naman. Diba? Yung iba dyan, patay na eh. Alam nga, sisihin pa natin. Sabi mo, kung naman natin. At least ma-resolve ngayon. Magiging smooth ang trabaho ng LTO. Magiging masaya ang car owners. Tapos Riders. yes, riders. Tapos maganda ang flow, Yes. maganda ang system, lahat happy, no? Going back, yung issue nito, anong plano natin? Yun na lang sir. Anyway, may ano naman siya sa list. Ayaw ko. Pag hindi sinabi ng batas at walang palisiya, sorry. Hindi pwede. I-apply ko yung memo na just suspended, sir. Ano? Yung must be transferred within. Hindi pwedeng i-apply mo sa kanila, sa iba hindi. Hindi yun nga, sir. Kaya, Oh, hindi pwede yun. I-release mo na lang kasi wala kang makita sa system na may sabit. Oh, sana kung may nakita kayo, Colonel, pasensya, alarmado eh. Colonel, pasensya, reported stolen eh. Ang linis ng record eh. Ngayon, sabi mo, i-apply sa kanya yung 11235. Hindi ako papayag. Hindi yung 55. Oh. Director, hindi kita inaabuso tungkol dyan. Ang gusto ko lang, may basis tayo, legally. Director, walang... Sige. Release order to transact the transfer of ownership. So, legally, ipaparelease ni Director yung plaka at saka lisensya. Pero, bantayan natin yung ilalabas nilang memorandum patungkol dito sa transfer of ownership. Ready po kami ron. O, dapat naman. Ano, na-renew na nga, ano? Opo, sir. So, settled na. Yung ano namin lang, yung the current owner is directed to partial transfer of ownership. Magsasubmit sila. Then, okay. Paano lang naman to for Hindi, reminder? tsaka tama naman ilagay mo dyan eh. Di ba? Hindi mo naman pwedeng i-release mo ng walang condition or instruction, di ba? Mate-technical tayo dyan eh. But then, hintayin pa rin namin yung memo kung anong magiging guidelines ng LTO. No. Susunod naman kami. Marunong naman tayo sumunod. Anyway, thank you, Mom. Salamat po sa oras. Balik lang ako sa... Inabala kita, sabi mo sa staff, pasensya na. No problem. Masalamat tayo. Sige po, sige po. Okay na. Sige po. Okay. Yung plaka nila, saan i-claim? Director, picture daw, mabilis lang. Dito ka, Director. Sa gitna. Dito ka, dito ka. Basta ibuto ninyo Yes, yan. in this case talaga. Yung nasa gitna natin. Kasi po, okay Thumbs na up po, po. thumbs up. Okay po. Salamat. Asa na yung plaka? Sunod na lang ako. Salamat po. Yes po. Ingat, Director. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige.